Okay, so structural directives yung ipapakita natin ngayon, which is yung NG4. Okay, so it is something like for loop or for each. Ayan. So, etong nandito sa code natin ngayon, as you can see, I have declared public data that holds hello dun sa data natin, data na property. And then we have array, the array object, and then object array. And then kapag ganito na yung mga nakadeclare natin dito sa TS, hindi na ganun ka-efficient gamitin yung interpolation lang. Okay, so as you can see in here, ito yung data kapag fine-fetch natin. Ayan siya, yung hello. So we have here array. Ayan, so ilalagay mo lang po yung list of properties natin. Ito, property. And then kung anong index yung gusto mong i-output. Okay, so yung 0, yun yung 1, 2, 3. Kaya 1, 2, 3 yung lumabas doon. Sa object naman, gumagamit tayo ng dot notation. So list object. Ito yan, list object. And then, since hindi po siya katulad nitong array na walang nakadefine kung ano ba yung 1, 2, 3, ano ba yung delicious, ano ba yung true. So, sa object natin, may mga nakadefine na property nung list object natin. In here, we have dot number. So, ilalabas na ngayon yung dot number. Ito yung 1, 2, 3. And then we have dot name. Ayan siya. O, yung mga nakikita nyong red na yan ay user defined. So, ibig sabihin po, pwede mo silang baguhin anytime. So, kapag ito nilagay ko, number. So, dapat dito, number. Name, lagay mo dyan, subs din dapat talaga dyan. Okay, so, and then we have here, object array. So, combination lang nitong array and then object. So, we have here, ito yung parang index 0 natin. And then, pag nakuha natin yung index 0, ipo-point out natin sa interpolation natin kung ano yung gusto nating i-preview or yung gusto nating kuhanin. So, ito yung index 0. Ito yan. And then, you said that in that notation, that name, ito ngayon yung lalabas. 1. So, itong line number 21 sa code natin ay ito po yung output. Ngayon, instead of doing that, ang gagamitin po natin is yung directive. Kasi, katulad nito, hindi siya flexible. For example, naglagay ako dito, let's say, false, nagdagdag ako ng value sa list array natin. As you can see, hindi magbabago yung listing natin. Unless, i-hardcode natin to. Ayan, so, lalabas ngayon yung false. Okay, so, hindi siya, again, dynamic. Okay, so, let's clear this out. Paano ba natin i-loop yung ating array? So, we can do that by creating muna ng template po natin. So, dito, alin ba yung gusto mong mag-loop? Yung bang OL or yung LI? So, kapag OL yung niloop natin, puro 1 ang makikita natin dito. Pero kapag yung LI, magiging sequence po siya. Magiging 1, 2, 3, etc. etc. You decide kung saan mo siya iluloop and then dun mo ipupwesto ngayon yung asterisk NG4. And then equal sign, maglalagay tayo ngayon ng let and then followed by any variable. Since array po ito, ilalagay ko A. Ayan. So kahit na R, ilagay mo dyan, walang problema. So I'm going to make it simple na lang. A of, okay, and then followed by alin ba yung gusto mong i-loop natin. So, list array. Okay, so list array, as you can see, yan pa lang yung ginawa natin. Kung gaano kadami yung indexes natin dito sa may array natin, lumabas na din po dito. Or yung length pala, ano? Yung length ng array natin, lumabas na kung gaano kadaming li. Okay, so again, kapag ito, nilagay mo siya sa OL, ayan, so mangyayari, 4 na 1 yung lalabas. Kasi yung OL ang umuulit, hindi yung LI. Balik natin. Para makita mo yung value, ganun pa din. Gagamit pa din tayo ng interpolation. Pero hindi siya yung mano-manong interpolation. Ano? So, ang gagawin natin, A. Kunin natin yung A. Okay, so, ang idea kasi is yung list of array, i-represent na ni letter A. Kada ikot, kada loop. As you can see in here, ayun siya, nadadagdagan. And then, kapag ito, for example, binawasan ko yan, ginawa ko lang 2, automatic, na 2 lang din yung i-fetch no list po natin. So, of course, you can do that in, let's say, card. Gusto mong instead of nasa may list, sa card mo naman siya ilalagay. Ayan, so ang ginawa ko lang is ion card header and then ion card title. So, ang gusto nating maulit is yung card. Ilalagay natin yung ating NG4 inside card. Okay, so as you can see, gagawa ng 2 card ngayon yan. And then, i-interpolate natin. And then, as you can see, tig-isang card sila.
Okay, pero kapag ka ito, inilagay ko siya sa card header. Isang card lang siya na meron siyang dalawang card header. So now let's proceed to object naman. So ganun pa din, ilalagay ko pa din ito. Pare-pares na ng4 ang gagamitin natin. O naman ang tatawag ko dito. Of list object. And then, don't forget to add this pipe. Meron kasing pipe dun sa may angular. Ano? So, hindi ko siya makakover dito sa series natin. Pero, ito po is yung parang pag tinatranscribe niya or i-convert niya into another form yung ating mga text or yung ating mga data. Yun yung pipe. Okay, so ilagay natin dito, we have key value. Key value is not a user-defined. Sa interpolation po natin, ganun pa din, tatawagin natin si o.key. Ang lalabas dyan, number, name, subs. Kung ano yung nakalagay dito. Pagka nilagay ko dito, subscribe yung lalabas dito. Yun yung key. Okay? Pero kung gusto mo makita yung value, lalagay natin value. Okay? So, yung dot key at saka yung dot value, yun po ay hindi user-defined. Yun lang yung po pwede mong gamitin. Yung key and then value. Okay, so as you can see, pwede mo din naman pagsabay niyan, o.key. Okay, in implementation sa card naman, copy natin to. And then again, gusto kong maulit yung card. And then ang gusto kong lumabas dun sa my card title is yung ating o.value. So as you can see, tagi-tagi sa silang card. Okay, now, paano naman kapag object array? Ganun pa din, ng4, let, OA, and then of list object array. We can use OA dot yung property name natin. Pwede natin tawagin yung property name natin. So, let's say name. Comment out muna natin ito para nakikita natin. So, as you can see, ang nag-loop po is yung name lang. Ayan. And when you change it into age, yung age nung dalawang set of information natin yung lalabas. If you want Juan and then Pedro has a different set of list. So, dito natin ipupwesto yung ng4 natin. Cut natin dyan yan. And then, lagay natin dito sa my OL. Yung OL ngayon ang mauulit. And then, bawat list, mangyayari, list tayo ulit. Object array that age naman ngayon. Okay, so as you can see, ito yung information ni Juan. Ito naman information ni Pedro in a list, OLLI. Now, if you want to do that in, let's say, in like this, a card, lagay natin si OA.name. And since we have Ion Card subtitle, pwede rin natin ilagay sa subtitle or any part of the card na gusto mo. Ayan. So, ganito yung magiging itsura nung object array po natin. Additional to these directives, may mga instances na, let's say, we have Ion item. Okay, so we know that Ion item can work standalone. Ano? Kahit na hindi siya naka-parent dun sa may Ion list. Something like that. Paano kapag gusto mong i-loop yung Ion item as in walang Ion list? Yung Ion item lang. Dati, ang ginagawa ko is, yung pinaka-parent nito, ang gagawin ko is division. Okay, and then, yung division na to, ito yung ilulup ko, tapos gagawa siya ng item. Ngayon, lately ko lang din nalaman na sa ng container, unlike dun sa may div, okay, so dito sa may example natin kanina, so duplicate lang natin to for a bit. Malaki ang difference nitong ng container and then yung div. Kapag ginawa ko dito nag-ng4 ako, so let's say let a of list array. So mangyayari, gagawa siya ng 1, 2, 3, tatlong division. Sa bawat tatlong division, merong Ion item sa loob. Okay, pero kapag ang ginamit ko is yung ng container, hindi siya gagawa ng kahit na anong element, ng parent element ng ating Ion item. Okay, so kaya po pwede nyo gamitin si ng container if you want to loop particular components or tags na hindi nyo na kailangan gumamit ng div or ng span, kung minsan span din yung ginagamit. Lalagyan mo lang din dito yung interpolation ng A natin. Ayan. So, as you can see, they are the same. Pero kapag nag-inspect element ka dito and then tinignan natin yung details niya sa loob, magkaiba sila. Eto, walang generate na additional division. Eto naman, kung gaano kadami yung list of array natin, ganun yung ginagawa niyang division dun sa may DOM natin or Document Object Model. Yun lang.